pag-uusapan natin ngayon ay kung paano gamitin ang Maya Personal Loan kung eligible ka na. Kasi may mga eligible na sila, kumbaga nakikita na nila doon yung kung magkano yung possible na utangin nila or hiramin kay Maya. Pero kapag pipili na sila, ay hindi sila na-approve. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Una, doon muna tayo sa unang step. Siyempre, pupunta tayo doon sa Maya app. Pagdating natin doon sa Maya app, para din po pala sa mga bago pa lang, kung bagong bukas pa lang po yung Maya app nyo, karaniwan po, hindi po talaga kayo eligible pa dito sa Maya Personal Loan. Patalastas lang po ito. Tapos, kung hindi nyo rin masyadong nagagamit si Maya, ay hindi pa po, malaki po ang possible na hindi pa po kayo eligible. So, ang pinag-uusapan po natin dito, yung lumalabas na talagang eligible sila. As in, manghihiram na lang. So, ngayon, punta na po tayo dito sa pag-uusapan natin. Pagpasok po natin sa app, punta po tayo dun sa loans. Pagpunta po natin dun sa loans, ay i-click po natin yung itong borrow up to 250,000 instantly, apply now. Ito yung i-click natin. Pagka-click po natin ang apply now, papasok na po yan dun sa ito po, fund your big life move instantly, apply now. Then, malalaman nyo po na eligible na po kayo kapag lumabas na po. Ayan po. Basta i-click nyo lang po yan. Tuloy-tuloy naman po yan. Lalabas po itong part na to. Pag lumabas na po itong part na to, ay ibig sabihin pwede na po kayong manghiram. Ibig sabihin eligible na po kayo. Pero kung hindi pa po ito lumabas, automatic po yon, hindi pa po kayo eligible. Ngayon, lilinawin lang po natin. Hindi po tayo ang masusunod sa kung gaano kalaki yung posible nating mahiram. Anong hindi tayo ang masusunod? Although nagbigay sila ng 250,000, hindi ibig sabihin mahihiram natin yung 250,000. Meron pa rin silang limit. Ngayon, meron silang pinaka-maximum base po dun sa account nyo po. Possible na kakayahan yung hulugan. Ngayon, punta po tayo dito. Subukan nyo po, halimbawa, ang hihiramin nyo po ay 50,000. Subukan nyo po, 50,000. Tapos ay, sunod pipili po kayo dito sa months. Kung 3 to hanggang 48 months. Ngayon po, may pagkakataon na kailangan nyo talaga siyang alamin ano yung pinaka-minimum na pwedeng ibigay o maximum na pwedeng ibigay sa inyo ni Maya. Halimbawa po, ang hiramin nyo 50,000 tapos huhulugan nyo po siya sa loob ng 48 months. Pagka-click nyo po niyan, di-continue na po yan. Ang sunod po na posibleng mangyari ay may message po kayong marireceive kay Maya. Ang nakalagay po dun sa message, ito po, hi, etc. Pangalan po yata yan, hindi ako nagkakamali. Your Maya Personal Loan application is being processed. Kindly wait until your application is approved. Ngayon, pag po lumabas po yan, kasi para matanggap po yung pera, napakabilis lang po talaga. Pag po lumabas po yung message na yan, malaki pong tendency, hindi pa po yun approve yung gusto nyong ganun kalaking halaga. E then, gagawin nyo po, bababaan nyo po ulit. Ibababa nyo ngayon ng 45,000. Tapos, ibababa nyo rin yung month. Gagawin nyo 36 months. Tapos, i-continue po ulit. As in, paulit-ulit lang po kayo dun sa pag-register. I-continue po ulit. Magte-text po ulit or magme-message si Maya.
Ang i-message po ni Maya, your Maya personal loan application is being processed. Ibig sabihin po, wala pa po yan. Hindi pa po niya yan ina-approve para sa'yo. Eh, paano po natin malalaman kung ano po yung, kung bibigyan na po ako ni Maya or pinapayagan niya na akong mag-loan? Ito po yung sunod. Halimbawa po, binabaan nyo na. Ginawa niyang 35,000, tapos babayaran nyo lang sa loob ng 36 months or mas mababa pa. Ito po yung marireceive nyo. Halos magkakadikit lang po yan eh. Kung napansin nyo po yung oras, halos magkakadikit lang po yan. Ito na po yung marireceive nyo kapag approve. Isipin nyo po, ang bilis lang po ng minutes. Ito na po yung marireceive nyo. Your Maya personal loan account ending is active and the loan plus amounting 45,000 are this personal wallet ending. Ayan. Yan po yung marireceive nyo. Tapos automatic po yan papasok na po dun sa Maya wallet nyo po. Kapag po yan ay na-receive nyo, check nyo po yung Maya wallet nyo, makikita nyo po doon yung pahiram sa inyo ni Maya. Kapag po napahiram na kayo ni Maya, ito na po yung makikita nyo po. Personal loan, etc. Kung paano nyo naman po siya babayaran. Halos nandiyan naman po sa app. Madali na lang naman po siyang intindihin. Sana po ay naging malinaw po sa atin yung ating pinag-usapan. Direct to the point ko na po, although may mga patalastas. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-message sa comment section para pag-usapan pa po natin kung ano yung mga possible na pwede natin gawin or pwede natin maitulong sa iba pa nating mga kasama na kailangan manghiram ng o kailangan mag-loan or manghiram ng kanilang magagamit. Salamat po ng napakarami at huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-like ito pong video natin. Salamat po!